Isod yun, no? Magdungan jud ta ba? Kamay pastoryahan na ako sa tubangan, ba? Sige. Okay. Last na ni siya. Last sa pila na ni siya. Okay. Number 58. Grabe, no? 58 na gihatag sa tuwa sa Holy Spirit para ma-remind ta kung sa man dapat ang awaton nato sa mga disciple o early church. So, 58, do your best to make your conscience clear. So, mao ni ang batasan ni Paul nga always niya gina-maintain ang iyang konsensya nga limpyo. Acts 24 verse 16. So I strive always to keep my conscience clear asa before God and man. Pasabot nga every time nga hugaw ang iyang isip, mga isyag pasaylo sa Ginoo. Kabalo ba mo unsang delikado? Kung hugaw kay isip o na kay nahimo nga sala, nya baliwala na lang sa imuha, you are in danger. Dili pasabot nga dili ka kauna-una og hugaw. Kay ngano man, mintras buhi pa ka naman ka sa makasasala nga lawas. Pero ang goal nimo as an early church nga disciple, i-goal nimo nga malimpyo jud kag konsensya. Mangayo kag pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry kaayo na pop up sa akong mind, nahugaw ako ang mind, sorry kaayo, Lord. Or kung naman kay nahimo nga dili maayo, like for example kay Arlex kanyang morning, ang iyang gi-testify nga dili maayo ang iyang nahimo kay kung supak siya mahugawan jud ang iyang konsensya, no? And kato nanawag siya og mga people nga pwede mo kwan siya. So murag against to sa iyahang kwan kay wala siya ni submit sa authority. So ang pinaka the best niyang gihimo ato mga isyak basaylo sa Ginoo para malimpyo mo konsensya. I-goal na ninyo everyday. Kay ngano man everyday man mo maka-encounter og mga dili maayo. Amen. So dili pasabot nga dili na mo sipyat kada adlaw. Ang importante i-goal nimo nga malimpyo imong konsensya kada adlaw. Asa man towards God and towards other people. Dili pwede nga nakipagdumot sa imong isikatao. So, duha man, vertical and horizontal. Klaro? God and man. Mao ni ang style ni Paul. Bantog radi ay nga gintrasan siya ni Lord og kana nga ministry gihimo siyang kamot sa Ginoo ngano man always niya gina-maintain nga limpyo iyang konsensya. Kung nasipyat ka karong adlaw, pangayog pasaylo. Pero ang delikado kung isi-isi na lang nimo ang imong nahimong sala, delikado na kaana. Pasabot na kay spiritual leprosy. Manhid na ka sa sala. Kuha ninyo? So, number 58 na siya, no? So, sa yung ginudya, I strive always. Other translation, I do my best. Maningkamot yun ka mga ipasahilo, Lord, dili ni mao akong isip, Lord, dili jud mao akong nahimo nga sala, dili jud ni mao pasaylo ako, limpyo imong konsensya. Amen? Kaysa na po okay ra to, bitaw kakita sa kuha, wala bitaw sila, wala bitaw ni sa kwan, wala bitaw kakita. So, wala, hugaw kay kag konsensya, dili ka maayo nga disciple. Wa ka na align sa new, sa early church. Amen? Klaro? Masipian man ka, masuko ka, ala Lord, sorry ka, ayaw, murag di lagi mo akong batasan, paano ba sa ilo sa Ginoo? Kanya kung na-hurt ni mo yung igsoon, na-hurt ni mo yung mama, na-hurt ni mo yung isikatao, paano ba sa ilo, Lord? So, para saan ni Paul? Basahan ninyo tanawan ninyo si Paul, na mga isyag pa sa ilo sa mga tao kung murag nasaktan nila sila ba? Mga isyag, sorry, mag-apologize siya. Kay mao na ang gina-maintain ni Paul, limpyo ang iyang konsensya sa Ginoo ug sa isikatao. Naba mo diha? JR, halika dito sa loob. Gawa niyo dyan. Na Daniel, dito kayo. Naka-RW naman kayo. Sige, padayin ta. So again, ako na mong i-remind nga
Kailangan nga limpyo inyong konsensya adlaw-adlaw. Amen? Kung namoy nakita nga murag dili maayo nga ugaw kayo, katanaw mo porno, katanaw mo sa murag naka-scroll mo sa Facebook, mga imog sorry kay Lord. Lord, sorry kayo ana. Tapos kung medyo nakasakit mo, tapos tanaw nimo nga na-offend, maayo jud mo pasaylo. Amen? Klaro? I strive iyang gingon diha. Ikaw mismo ang maningkamot nga mangayog pasaylo kung dili mao ang imuhang batasan. Naba mo diha? Next. We must be willing to hear both sides of the accuser and the accused. Mao ni ang batasan sa early church. Dili sila magtuo lang og chismis. Klaro? Ang batasan nila gipakita ni nganong gisulat man jud ni nga dili man ni siya sa early church pero gipakita lang diri nga ang mga Romans gipakita nila diri nga ani sila magdeal og issue. For example, naamagoy accuse kay Paul. Ang gihimo ani nila ng mga Romans nangita sila og way nga paminawon si Paul at the same time no tog lingkod mo tog di mo sige lakaw. Kamo ba? Sige. Acts 25 verse 16. I told them that it is not the Roman custom to hand over anyone before they have faced their accusers and have an opportunity to defend themselves against the charges. So, klaro kayo niya na siya nga mao ni siya si Festus. I told them that it is not the Roman, si Felix ba ni si Festus? Niya na siya diya nga, I told them that it is not the Roman custom to hand over anyone before they have faced their accusers and had an opportunity. Kaniyang word had the opportunity to defend themselves against the charges. So, kita mismo, kung naman may madunggan nga mga chismis, dili mo dapat mutuod ayon. For example, gilibak ning isa ka kauban ninyo diri. Ayaw ninyo tuoy sa iyang gisulti. Bahala na maski tama siya, ayaw sa mutuo. Kailangan mangutana sa mo sa side sa pikas. For example, sa Sunday, na sila dili maayo nga nakuan kay Sar, amo jud silang gitapok storya silang tulo. So unsa man ni siya? Tinood ba ni siya? Mao ni siyang iyang side. So, dali ra kay ka nga makasettle og issue kung paminawon nimo ang both side. Ako ninyo? Sige. Number 60. Gitawag ta sa Ginoo to become a witness. Unsa may witness? Ang witness, letter A, will tell the people what he saw. Tama? Unsa may giingon ni Paul? Acts 26 verse 13, at midday, O King, I saw. Niya naman siya. I saw on the way a light from heaven brighter than the sun shining all around me and those who were journeying with me. So, ang witness, i-describe niya unsa ang iyang nakita. Tama? Nakita man niya, I saw. Then, ikaduha, ang witness will tell the people unsa iyang nadunggan. In verse 14, yan yun diya, when we had all fallen to the ground, I heard a voice niya na siya diya. So, ano sabot? Nakita o na-heard. Anino? Mabitaw nga gina-remind mo, minaw mo. Mga ko, paminaw mo ba? Mga ko sa inyo ha. Nga naman, gitawag man mo tanan nga witness. Kung saan man ang inyong istorya kung di mo kuminaw. Para saan kay Paul? Si Paul, naka-encounter siya sa Ginoo sa road of Damascus na siya nakita. Pero dili lang kutob sa nakita ang witness. Ang witness na siya nadunggan. Una, maingon ko sa inyo ha, paminaw pod mo sa recording kung dili mo
mag-attend sa physical. Nga naman, kung sa inyong istorya ko amo ka paminaw. Yung sa pag-overcome karon sa love of pleasure, social media, ambot kanama ko sa DK. So, saan mo pag-witness karon kung wala ka na paminawan? Muna nga gina-correct mo, paminaw mo, muana ko sa inyo ha. Kamu diya, muana ko sa inyo, ang ano man, gitawag man ta nga witness, dili ta gitawag nga judge. Kuha ninyo? Diba, gingon sa Bible? I will, diba niya siya diya sa Acts 1 verse 8, hatagan ta mog power to become witness. Ang Holy Spirit nga nihatag sa inyo ha, og power, himoon mo nga witness. Kung sa man, makita ang kausaban sa imo ha, at the same time, ang imo ang nadunggan, mo ni mong i-share. Niya, kung di ka kabalo maminaw, mabitaw nga gidbutangan mo duha ka dalunggan, isa lang ka ba, para mas the more ka maminaw kaysa sige kag istorya. Ang problema karon ganahan mo istorya, di mo kabalo maminaw, duha gani yung dalunggan no, pero maminaw mo kaysa mo istorya. Amen? Naba mo diha? So ang witness nakakita og nakadungog. Unsa man imo ang isulti kung wala ka maminaw. Mo na gina-encourage mo permanente paminaw. Ano? Tapi kay mong tabad minaw por. Balo ba mo? Usay kailangan jud mo taas ang tingog nako sa inyo ang ano man. Usay dili mo maminaw. Na mo'y dalunggan, pero di man gamiton. Ba may gamiton, mas paistoryahon mo, tanawa. Ala, busy kayo istorya, pero maminaw gani, wala. Kung sa ganito istoryahan ninyo, oh. Bago ra ganito istorya. Klaro? So, practice gamit imong dalunggan, duha imong dalunggan. Isa ang ba. Klaro? Daghan paminaw, hinay ba. Kabalo ba mo sa amo sa therapist? Once nga dili kabalo maminaw ang bata na problema sa speech. Mao na maulaw mo mustorya na sa tubangan, usahay, kay ngano man, di makakabalo maminaw. Mao na pasiron mo, ikaw ra, pampuon mo, ikaw ra mo anak ka, ngano man, maluminaw. Wala ko na nga suko sa inyo ha. Ako lang mo gina-remind kay nga naman say nga ni magud si Pulpod. O si Pulpod. Sige. Unsay ang gingon diha? A witness will tell the people what they heard. Unsa na dunggan ni Paul? Verse 14, and when he had fallen on the ground, I heard a voice saying to me, in Hebrew dialect, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to against the goads. Or in other translation, verse 14, it is useless for you to fight against my will. Tama? Then in verse 15, Acts 26 verse 15, and I said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Then, ang sa gingon ni Lord saya, but get up, see, naminaw, si Paul, get up, and stand on your feet. For this purpose, I appeared to you to appoint you a minister and a witness. Kabalo maminaw. Klaro? Muna din sa balay, kanay sila GR, kwatog, paminaw, mana ko sila din eh. Minaw ha, gisa, bawang unaha, sibuyas, bawang, anak ko. Tapos kamatis ang gisagol, wa na po ka na minaw, dali, balik. Nga naman, kana nga simple nga instruction, ginatudluan na ko ni sila, nga naman, ikakabalo mo ubi og sibuyas, bawang, kamatis, unsan ni mo pag-ubi sa Bible, pero tindagana sa word. Muna ako gina-train na sila. Muna anak ko sila. Ay mo kasuko na ko ha. Anak ko sila. Nga naman, para ni sa inyo ha. Muna gipangdala mo diri. Kaya di mo kabalo maminaw. O muna nga ginatudluan sila maminaw.
Tapos, wala, anad na nga sila sa kontingog. O uncle, o ya, o anak na. Simple ra kay na diri sa balay. Bulong mo minaw. Mao po na akong gitudlo dito sa ako angkon. Katong taga Marvel karon nga pila to, mga daghan na kay ito sila mga leaders. Youth pa lang siya din sa balay. Ako siya ginatudloan. Asa ko gasto communicate sa cellphone. Wala pa lang ko din sa balay. Kaingon ako saya paglungag, tulo ka kap ani ana. Tapos mo na siya, okay pas, unsa man akong imoon. Karon pilang iyang kwan? Sobra 200,000 na iyang followers. Kuya kayo, iya daghan na kayo mga youth nga nawin sa iya ano man. Nagsugod ra jud sa paminaw. Ingnan ako siya, paminaw. Si Dale Montaño. May puyo siya diri sa balay og unom ka bulan. Training. Kanang mo ang libang, dili na mao. Ano ko siya? Sulod ko siya, gipatong ang tiil sa biniduro. Ano ko siya, uy, dili na mao mo libang. Ano ko siya? Gingon sa Bible, ano ko siya nga, kailangan ikaw nga leader, kabalo ka mo, atiman sa imong household. Di ka kabalo mo limpyo sa balay. Ano ko siya, how can you manage the church kung ikaw mismo, di ka kabalo mo disiplina sa balay? Anak ko, limpyo. Sige. Training siya dere. Pagbalik, ano siya, pastor, grabe na ang gihatag ni Lord nga ministry. Nga naman, ginatudloan mo tarong. So, makuha na ko sa inyo pusig pangasaba mo may blood ratana. Pero ang ako, gusto na ako mabago ka. Kaya nga naman, gibit-bit man mo tanan din ni sa balay, kay naadjud room sa tuwa nga mag-improve ta. Amen? Ako may gi-entrust ni Lord sa inyo ang shepherd. So mo shepherd ko sa inyo sa pagbuot sa Ginoo. Dili ta mo kontrolon. Amen? Pero kana lang na pangil gamay usahay ka nang medyo bungol-bungol na ba? Wala sa mali. Wala na, murag na sampungan na og kanang kwan na siguro sa kwan. Isa? Tunbads? Oo. Wala ako ginaingan si Michelle. Michelle. Ano ko siya? Michelle kaniha. Kanana. Opas. But, Opas. No, membro mo sa Opas. Sige, asa na na? Kung sa ikingon niya, ako takang i-appoint nga minister and witness. Not only to the things which you have seen, but also the things in which I appear to you. So, klaro kaayo, minister and witness ta. Amen? Pero, ang witness, kabalo maminaw, and dapat mao po nang iyang nakita nga kausaban o nakita nga gihimo ni Kristo sa iya, mao po ang iyang i-share. Amen? Maura may bukang bibig ni Paul. Mao ni Jesu Kristo, nakita na ako siya, gistoryahan ko niya, mao ni ang gisulti. Maura may ang gisulti ani, which is ako ning i-share ugma 26 ba ni? 26, 27. Ay, ugma pa din eh. Kaya ako na lang i-share sa inyo ha, kay umana man ni ugma. Sige, next. Kita karon asa dagi unsa may purpose nga nung gisenta? We are sent to Acts 26 verse 7 to 17. Rescuing you from the Jewish people and from Gentiles to whom I am sending you. So, kita gipadala ta sa Ginoo asa para unsa? 5 ni siya kabok ay unom. Basahon nato Acts 26 verse 18. Gipadala ta para unsa? Abrihan na ilang mga mata. To open their eyes so that they may turn from darkness to lights and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, this is what the Lord spoke kay Paul. Dapat ingon ani ang Christianity karon. Ang gospel is all about
our eyes ma-open. Tama? Ikaduha, ma-turn from darkness to light. Nga ay kita mismo, dili na ta mo puyo sa darkness of sin and come to live in light or life of God. So klaro kayo na, di ba ginabutahan man ta sa yawa? Dapat kita mismo ma-open na nga to ang eyes. Ikaduha, nga atoan ang talikdan ang sala and maka-experience ta og life ni Christ kay ang life man ni God ang gisulti diri sa baba. Live in the life of God. From darkness, dili man nato ni ma-overcome. By kwan lang, kanang sa tawagan na, discipline or renewing your mind. Dili man na mao. Ang maka-overcome sa darkness is ang life ni God. Tama? So na-align ta sa atong gina-share. Nga ang life ni Christ dapat, dili determination na makabago sa toa. And for that life nga mag-manifest sa toa, kailangan natong Holy Spirit. Tama? Ikatulo, I might turn from the dominion of Satan, that Satan is not my ruler, to the dominion of God. So kani karon ang gipadalata para ang mga tao dili na ang bossing nila is ang yawa kundi ang Ginoo na ang ilang master. Amen. Number 4, that I might receive forgiveness of my sins. So gipadalata para sila mismo makasabot nga gipasaylo na ta sa Ginoo, masabtan man nila sa RW. Tama? Magrabe ang gihimo ni Kristo sa tuwa, gipasaylo na ta sa tuang mga sala. And I might receive, unsa man, masabtan ninyo nga natay inheritance sa heaven. And 6, that I might be sanctified and set apart for God. So, kita mismo nga masabtan nato na kikaw karon nga nakadawat na sa Ginoo, wala gyud laing desire si Lord sa imo is masanctify ka, mabago ka, and ma-set apart ka from the world for a particular purpose. Amen? Dili na ka magtingala mo tong una nga nabilong ka sa mga barkada nimo nga adik, karon hinay-hinay i-set apart ka ni Lord para gamiton ka nga mo-bless sa uban. Klaro? Mahitabo ni pinagi sa asa dira sa last verse sa yang gingon diha, by faith in me. Faith nato kang Christ. So mahitabo ni tanan pinagi sa atong pagtuo kang Kristo. Amen? Naba mo diha? 62. We must not be ashamed to acknowledge that we are servant of God. Dili sa DCIM, dili na ninyo itago-tago nga kamo, pastor mo o disciple mo. Humana ng tago-taguan pa nato na. Kaya ingon magud sila, kung musulti ka nga pastor ka, humana na, gisaradaan na nimo. Unsa ka mo please kag tao? Mustorya nga pastor ka, kung pastor ka. Amen? Kay si Paul mo na, unsa man niyang gingon? For this very night, yan na, si Paul, an angel of God to whom I belong and whom I serve. Wala niya gitago sa mga guard nga servant siya sa Ginoo, si Paul. Amen? So, ikaw mismo, ayaw itago nga, sugar coat pa nimo, kadaghan pa kay mga balak-balak diya para lang ingnon nga dili ka pastor. Dili ko pastor, nakagiman mi ana. Mora gyapon, kung mo respond, dili mo respond. Mora magyapon, tabon-tabonan nimo, di man gyapon mang respond. Sulti ay nimo dayon. Oh, disciple ko, Kristiyano ko. Kamo nga mga estudyante, ay mo ka ng kaulaw, nga mustorya mo nga Kristiyano mo. O ganito ni Ana si Nudge, ni Ana siya dito, istorya man nila Nudge dire. Ingon jud siya nga, kung siya, born again siya nga Christian. Kaya nga naman, Catholic school man daw to, unya naman daw sila dagkot-dagkot dito, ug na sila mga nobina dito. Why di ko mo apila na, Ana jud si Nudge, stand jud siya. Oh, alangan mo please ka dito, mo bow down po ka dito. May nga na ba? Estudyante ka. Wala mahimo ang maestra, kaya di man na nimo pwede pugos imo ang relihiyon diya sa mga bata. Oh, maski madre ang kauban. Ay dili kay ngano man naa daw sila kanang magtuwad-tuwad o mag-worship sa mga idols dito. Nya grabe baya ang kwan. Grabe baya ang ilahang sitawagan na. Kamo pod. Storya jud na ninyo.
Kabalo mo, wala mo na karon no, ang bata, daddy, ano siya? We will not celebrate Halloween. Explain yun na ninyo ha. Parang dyan yung storya na. We are not, we will not celebrate Halloween because those are the practices of pagans. Diba? Sa'yo mo, Sulti. Oh. Oh, kana ba no mga firm na mga bata. Naarago na sa ginikanan pod sa pagtudlo. Unsa may tudlo nila? Unsa may isulti nila kung dili mo firm? Para sana gina-invite si Haniel sa iyang mga pinsan nga mag-join sila diya sa SM. Kaya na sila mga costume. Ako sa gingnan, we cannot celebrate. Tapos yan, how about Christmas? Yes, we can celebrate Christmas because we're just remembering the birth of Jesus Christ. Explain po nimo kay basig si Santa Claus na po diyan sa isip. We are celebrating the birth of Jesus Christ. Pero dili gud eksakto nga birth ni Jesus Christ ang December. Basta ang point diha nga si Jesus Christ niabot para luwason ta. Explain nga ninyo sa ilaha. Klaro? Sige, nalayo na tanong. Sa asa na? Bitaw kay tanga mga parents ba, dapat kailangan jud mo maging kwan pod sa inyong mga anak. Unsa may kalaian ninyo anak karon sa kalibutan kung pasagdan ninyo inyong bata anak? So we must not be ashamed to acknowledge that we are servant of God. Klaro? Number 63. Our confidence is we believe in God. Acts 27 verse 25. Therefore, keep up your courage, men, for I believe God that it will turn out exactly as I have been told. Kung tanawon ninyo, kani nga time nga gastorya si Paul, nabtanan ni sila bagyo. Then nagkalisod na ni sila. Pero grabe kayo ang confident ni Paul, nagistorya jud niya didto nga nag-focus akong Ginoo. So whatever bagyo ang inyong maabutan, bold jud mo. Ayaw jud mo wave ang inyong faith nga pagduwa-duwa mo ba sa inyong pagtuo. Ingnon jud ninyo nga no, I believe in you, God. And ang pinaka-the best ani kay Paul, nigunit siya sa promise ni God. Number 64. Asa na to? So naa siya sa 65. Ang bakit sa 65? They hold on to the promise of God. Therefore, na siya, di ba? I encourage you to take some food for this is for your preservation. And unsa ang gi-hold on ni Paul? For not a hair from your head of any of you will perish. Mao jud niya nga akong isa ka life verse nga dili jud may labtan sa yawa ang ako ang kinabuhi nga dili sila manangid sa Ginoo. Gunitan na ninyo ang mga promises ni Lord. Mao day sikreto ni Paul nga nung dili siya basta-basta mo give up. Usog siya mo gunit og word ni God, promise ni God. Mao na ikaw magbasa jud kag Bible. Kay kung wala ka mo basag Bible, dili pa ka maminaw sa morning dibo, unsa na lang ang imuhang gunitan nga promise ni Lord. Nga kailangan man na nimo i-claim para makapadayon ka and dili ka basta-basta matumba. Amen? So, kung talawon ninyo, makita ninyo ang confidence ni Paul, ngayang gingon na wala yoy hair from your head will perish. Then, kung tanawon ninyo sa Acts 27 verse 25, masayang gidya, therefore, keep up your courage, men, for I believe God that it will turn out exactly as I have been told. See, ang gigunitan niya, ang gisulti sa Ginoo, ang promise ni God. Amen? Balik ta karon diri sa
64. You are covered when you travel with a man of God. Kung tanawon ninyo, maupod ni ang assurance di ay sa imuha. Kung ang imo ang kauban ga biyahe, ga-fulfill siya sa will ni Lord, safe ka nga naa sa eroplano. Safe pod ka nga naa sa barko, safe pod ka nga naa sa sakyanan. Madamay di ay kaana sa iyang safety. Kung kanang man of God nga gado sa will ni Lord is naa diha sa eroplano. Ang lisod lang pod, kung gatakas-takas ka sa will ni Lord sama ni Jonah, maapil yun ka diha. Pero ang assurance sa imo, kung ikaw mismo, kauban nimo ang mga man of God nga gado sa perfect will ni Lord, you are safe. Kasama ani ni Paul. Paul said to the centurion and to the soldiers, unless this man remain in the ship, you yourselves cannot be saved. See, naay protection kung kauban siya. Pero kung kamo mangambak mo kay kani nga time ni action og ambak ang uban sa boat, kay ngano man kabalo sila ma-shipwreck na. So gibadlong sila ni Paul. Ayaw mo gawa, kay ngano man mawala mo ani nga ship. Mga matay mo. Sa 200 ka buok nga kauban ni Paul ani nga boat, walay ni isa nga lagas. Ngano man na ang kamot sa Ginoo ga-protect sa ilaha. Naaman dito si Paul. Kuha ninyo? Same sa inyo ha. Mao po na nga ako ang kuhan. Para mang biyahe mi tungo na. Tumi Singapore, India. Yes, mga yukag pasaylo. Yung makakabalo ka na sa kakwaon. Pero ang confidence ni mo, naamon mga man of God kauban diha. Nga gado, kung napulo ba mo, siya ro walay isa diha nga gado sa perfect will ni Lord. Safe mo diha sa aeroplano. Safe po mo sakyanan. Amen? Tanawa niyo. Acts 27 verse 42. Tanawa ha. Katong time nga na-shipwreck na ang barko. Masagi mo na, ang mga soldiers, plano nila, patyon ang mga prisoners. Kay mutakas naman ni sila. Kay nabungkag naman ang barko. Tama? So that none of them would swim away and escape. Next verse. Sanitabo. But the centurion, wanting to bring Paul safely through, kept them from their intention and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land. So, na-spare ang life sa mga prisoners tungod kay Paul. Kay nakabalo ang mga centurion nga man of God si Paul. Dili nato ni pwede himuon. Kay ang isa nato ka purpose is bitbito nato si Paul. Na sila'y goal kay Paul. So, na-allow to siya nga naman na-appeal og cover ang mga prisoners tungod kay Paul. See? Maski ikaw ba, no nga, o gani na nga, ikaw gado ka sa perfect will ni Lord. Namo sa isa ka balay, wala kay kabaana. Di ka mailabtan kung ikaw gado sa perfect will ni Lord. Pero kung ikaw muawa ka, tapos wala ka gado sa perfect will ni Lord, pwede na nimo pirahon gyud ka sa yawa diha. Naa kay covering kung naka sa mga man of God. Mo na nga bless mo kay kamo ang iyong mga anak, hindi na may labtan siyawa. Buobo, suka-suka, kalintura, morganig, mga matay ng mga itsura sa bata, pero wala lang kutubra na sila diya. Wala jud tandugon. As long as gado ka sa perfect will ni Lord. Kapila na namo na experience. I-claim yun na mo na. Lord, walay isa sa buhok namo matandog aning yawaan eh. Nya testingan man ka ana. Diya kakaron mo kwan. Mo gunit yun sa promise ni Lord. Sige yun ka og declare sa promise ni Lord. Lord, ikaw nagsultian eh. O maningil yun ka sa Ginoo. Ang problema kung wala kay promises, kay puro ra ka Facebook, o puro ra ka og kwan teleserye. Wa jud ka.
Asa na ra? 65, they hold on to the promise of God. Umanata. Number 66, last. Do not neglect to show hospitality to strangers. Ayaw ninyo idalo inyong mga balay sa mga bisita. Or naipadala si Lord sa inyo ha, ayaw na niyo idalo inyong balay. Ngayon man, pinaagi sa imong hospitality, wala ka kabalo, angel ang gipadala ni Lord sa imong balay. Basahon na to. Tanawa na ako'y duha ka angel dire si JR o si Kwatog. Amen. Naapa si kinsa ni si Nathaniel. Michelle. Oh. Wala na ako gidalo among balay sila. Gipadala ni sila sa Ginoo. Naa sila'y purpose sa kuha. Napod ko'y purpose sila. Naay purpose si Lord sa kuha. Naapoy para mo expand akong heart sa ilaha. At the same time, gidala ni sila sa Ginoo dire kay naapod sila'y purpose sa kuang life. And naapod ko'y purpose sa ilaha. Basahon na to. Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the leading man of the island named Publius, who welcomed us and entertained us courteously 3 days. Bantayan ninyo ni. Kani nga time, katong naan na sila sa island sa Patmos. Katong na shipwreck sila, naay ni-entertain kila Paul. Ang pangalan niya si Publius. Imagine ninyo, unbeliever ni sila Publius. Paano ninyo? Pag-entertain nila kila Paul, kung sa gihimo saya ha? Basahon na lang nato ning akong gisingit na lang dala. Hebrews 13 verse. Sayang gyud diha. Basa mo tanan. Do not neglect to show hospitality to strangers. For by this some have entertained angels without knowing it. Wala ka kabalo kanang namalimos diha nga imong gipakaon diri. Angel diha ito. Ona say kanang para sa ato. Nay angel gikan St. Peter gipadala kano sa ato. Atong isa ka adlaw diri. Pag ko pa lang kog mata, dilita sa angel pulinarya taga St. Peter. Abi na ako magsinsus. Pero kanita ko na St. Peter. Ano siya? Sir, kanang pwede ba kami makasulod? Ano siya ba? Gamay ra yung kayong panahon. No istorya ra mi sa imo. Di sulod mo. Nag-welcome mo siya. Pag ready mo kape diya, anak ko kila patog. Anak ko diya, pag ready mo kape. Kay kinay jud, gi-allow jud ni sa Ginoo nga moabot din ni. Na-bless jud sila. No? Nauman naman mo og baligya, no? Anak ko sa ilaha. Karon anak ko, tinuod lang, nana ko ilubnganan. Inya, karon gitabangan ko ninyo, nga na ako'y ataol. Karon ang pangutana, kung kamo po'y mga matay, ang inyo ang padulungan pod karon na akong pangutanon, anak ko sa ilaha. Mao na akong i-share sa inyo ha. So, dirita, kumplituhon na to ni, anak ko, kaya na naman tilubnganan, na ako'y lungon. Ang padulungan, okay na pod, anak ko, kamo na pod ang ako, ang kuanan, mao na akong i-share sa inyo ha. Puyo lagi sila, lagi. Bless kay sila paggawa. Ano man, dili ka dapat ka ng kwan ba? Yes, kailangan mo na to wisdom nga. Dili po ka basta-basta mag-asulod po niya. Tulo man po. Hold upper po ng imo ha. So, makita man na ninyo na magkaroon na mong discernment. Dili man mo ipasubo sa Holy Spirit. Dili nyo ipasubo sa Holy Spirit. Like for example, na isa katiguang dire. Ni sulod. Katong na stroke. Wala siya nga, ngunani, kuan ko kanang nagbulag na daw sila sa asawa, niya gibili na daw siya, tulo ka tuig na siya, ingon na ni
Amo ba? Kaluoy ra ba nimo tino? Then later on, gastorya-storya may negosyo ra jud ay niya. O, racket naman din niya na. Di, nakadawat gyapon siya sa Ginoo. Gishare na ko. Wala julain ni siya makatabang sa imo. Tawaton nimo ang Ginoo. Karon na po di sa diri na malimos. Apiliyang anak. Sulod sa mo. Siya na duwa sila. Dito ko nakatuon nga tag 3,000 4,000 di ang ilang income sa pagpamalimos kada adlaw. Ako yawa ba ninyo income mo? Ano ko sa ilaw ka bo? Ako. Nga sa magagatulog. Ano ko siya? Nga naman nakuha na ko yung loob. Nag-share siya sa ilahang income. Kabalo ka pastor, mas dako akong income kung kauban ako ning gamay na akong bata. Daghan maluoy pero kung ako awayon pa ko anak pastor mo na kuyog-kuyugon ako ni akong anak. Mao ba? So kabalo na ko. Gipadala ang anghel sa ko para di ko mailad aning mga tawana. So kaya na ba? Ngang Ginoo gapadala ang mga people sa ima. Ko ay wala. Wala ka di awa. Wala ko. Dili na ko to maskwilahan sa Harvard. Ang maski mo eskwela ko giupig na pulo ka tuig, dili ko ka-discover o ganing mga ngani nga experience sila nga gitago-taguan na nila nga mga information nga i-share sa imo ha. O asa man kagatulog, diha mi sa video pastor kana. Nya sang video ha, diha magtapok mi diha okay ra man diha mo kuan mo. Kuan na siya mo ba? So unsa may inyong plastada ana nako diri mo kuan mi uli na pud mi ana. Ang akong anak pastor mas dako ang income. 3,000 to 4,000 daily. Uyaw, mas pildi pa ang managers bangko. Ha? Uyaw, ay. Oh, Megar. Muna nga, kabalo na ko unsay kuan. Bantog ra di ay si Peter. Na namalimos dito. Wa ko'y kwarta. Ano siya? Silver and gold I don't have. But na ang power in Jesus name you are healed. So, na siya kuan no? Ano ko kuyaw ano? Mag-learn ta ba sa atong ginabasa? Yes, mo help ta sa poor. Pero kabalo pud ka mo discern. Na kini, tabanganan ba ni o dili? Kaya nga naman, mas dato pa din siya sa imuha. First meal lang adlaw. Ako kaya, first meal lang adlaw. Ha? Bantong nag-away ko one time sa Badyaw dire. Mga ito siya tubig. Wow, sa kalitro dire, akong ibutangan og tubig. Wala, gibalik ko eh. Kwarta daw. Nga naman, mineral water lagi daw ilang paliton. Ako yawa ra po ninyo. Ako taputer ako ha, mineral water ninyo ha. Wala, kumurag dili ta magkasinabot na. Para sa ito nagbiyahe mig takorong. Kabot mig digos. Nana po dito nagpalimos. Ano kuya Brian ako? Nalawin ka dito dito magkastoril na malimos. Anak ko siya ha. Negosyo. Ha? Sobre? Sobre na? Wala pa gani ko kakita no. Nana gani katong i-scan ni mo imong card na lang. Nangyana na lang oh. Gcash na lang. I-scan na lang ni mo ba? Gcash. Kuya wala ba? Wala may problema mo. Ako gina-remind ko ana ba? Kabalo makuha naman na nimo. Ako man ko tungo na mindset na ako tungo na is pag muhatag ka diya sa kuan ana okay lang at least nakatabang ka. May ana. Karon kay bawal din na sa balaod. Nga muhatag ka diya sa daplin sa dala ay diya sa dalan nga naman makos ka nga mabanggaan na sila the same time madisgrasya sila and nana nga law madili di ay tamukan. So ikaw nga gahatag, ikaw ang nag-violate pud sa law. But mao ba? Wala sila karimit. O niya, mao ba ya ang gidakop tanan ang mga namalimos sa Torel nga naman mangluwa kung dili mo hatagan. 'Di ba nana? Torel? Mangluwa. Kung hatagan nimo gamay, luwaan ka. Kuyaw no? So, mag-pray ra pod mo og discernment kung magkuan mo ana. But ang ako diri man ko ma-assess man po nato pod kung naaba na siya mga kauban basig lima sila ka book diha nga hold upper diha ini. Lahi man. Ngayon na ba?
Ako mga discern man po na ako kanang magbunit diri tapos mag-backpack tapos magsigig tanaw-tanaw, adi yun ako napasudlon. Kay kabalo naman kang yawanon kay siya kwan kay ana jud siya ba? Ha? Ninja man. Kung wala kay ginatago anong mag-ana man ka? Oh. So kana siya, but again iyang gingon diha, do not neglect to show hospitality to strangers. And iyang gingon diha, pwede ka naka-welcome diha og angels. And kabalo ba mo sa pag-welcome nila kay Paul, unsay nahitabo? Verse 8, Acts 28 verse 8, last verse. And it happened that the father of Publius was lying in bed, afflicted with recurrent fever and dysentery. And Paul went in to see him, and after he had prayed, he laid his hands on him and healed him. Naayo ang papa ni Publius tungod lang sa pag-welcome niya kay Paul. Naay milagro nga imon sa imuha sa Ginoo kung kabalo pud ka mo welcome og tao sa iyong balay. Amen? But be discerning. Amen ba? Nay ni sulod diri. Kami nila Arnel. Nay ni sulod diri. Kibuloy. Amo gisulod diri. Istorya na mo. Adito na mo. Kamal madungog pud na mo sa iyang doktrina jud. Pero hilom ra, di ba kapil ka to Nel? Hilom ra mi unsa iyang kwan, mao din ang doktrina nila. Naka-learn pud mi sa iyang kinabuhi. Painno na mo siya, pakaon na mo siya, lahi lagi ning mga tawhanan ni. Bahala na siya, at least wala miniwali sa iya ha. Storya ra siya, naka-learn pud mi sa iya unsa jud ay lang ginapaglaban, unsang mga gipang kwan sa iyang utok ba. Na kailangan ma-break. So, kana lang. Now let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word tonight. Thank you Lord kay imo aming gi-remind Ginoo nga dili pud mi magdinalo Ginoo sa mga people nga imong ginapadala sa among balay. And Lord, tabangi mi Lord nga ma-recall namo tanan nimo nga promises sa moa. Kay we believe Lord nga kanang imong word dili jud ni mausab. And kanang nga promises nimo for us amo jud nang i-claim Ginoo. And thank you Lord for reminding us nga na covering especially when we are with the man of God. And Lord, we believe in you. Mao na among confidence nga dili jud ni mawala Ginoo. That our confidence is we believe in you God. And Lord, pasaylo kami kung sa opisina, sa trabaho, email sa among school, sa among relatives, wala ka namo na acknowledge and wala namo gi-acknowledge nga imo haming servant Ginoo. And right now, tabangi mi nga maging bold nga mo share mo bold nga mo share Ginoo para ma-open ang eyes sa matag usa and ma-turn from darkness into light ang ilang kinabuhi. And of course, Lord, nga ma-set free sila from the dominion of Satan to your rulership, Ginoo. And of course, Lord, tabangi mi nga ma-explain na mo sa ila nga ikaw namatay para sa kapasayloan sa sala sa uban. And Lord, help us na dili mi mag-wave sa mo ang faith. And Lord, thank you kaayo kay gihimo nimo mga witness nga kabalo maminaw Ginoo. And kabalo Lord nga mo explain kung sa among nakita nga gihimo nimong kausaban sa moa Ginoo. Help us Lord to make our conscience clear. Pasaylo ami Lord, come on, you ask forgiveness kung na may mga dili maayo nimo nga huna-huna and naka-offend ba ka sa isikatawo. We need to strive always to keep our conscience clear before God and man. And Lord, forgive us if na mga na-hurt na mo nga mga people around us, pasaylo ami. And always, Lord, mga jud mi ani, ug tabang sa imo nga we will strive to always keep our conscience clear before you and before man. Thank you Lord aning imong word. Help us Lord ma-apply namo ni sa moang kinabuhi. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Okay? Maayong gabi sa tanan.